I'm sure lahat updated na sa bagong chika ni Adan at ni Eva. So ito po yung example or halimbawa ng isang narcissistic personality disorder ng isang tao. Ano nga ba yung narcissist? 'Di ba ang narcissist, siya yung pabiktim, sila yung mahilig magpadala ng flying monkeys. Yung hindi nawawala ng supply kahit na meron na silang mga asawa at girlfriend, meron pa rin yung supply, side chick, mistress, other girl, other woman, or other man sa buhay nila. So ito si Adan, 'di ba narinig nyo naman, based on doon sa kanilang mga post sa social media ni Eva ay merong side chick. So sa halip na maging matino or magpakatino si Boy kasi may asawa na siya, ang ganda ng asawa niya, meron na silang anak, supposed to be maging seryoso na siya doon, tumutok na siya sa kanyang pamilya. Kasi parang alam mo, wala ka nang hahanapin kay Eva kasi it seems na napaka good wifey siya, wifey material, and a good mother siya sa kanyang mga anak. So kapag walang personality disorder ang isang lalaki, magtatagal or siseryosohin yung relasyon kasi married na sila, 'di ba? But anong nangyari? Kahit mag-asawa na sila or kahit pala may girlfriend etong si Adan, meron na siyang side chick before pa. Kahit nung nag-asawa na siya, may side chick pa rin siya. So ano yun? Another supply. Napakagwapo niya na. Pero bakit hindi niya mag-give up yung supply na yun? Right? Second thing, yung sign kay Adan is nag-post siya sa kanyang social media about sa marriage. And nag-post din si Eva na wow, pabiktim, sad boy yan. So yun. Ang mga narcissist kasi 'di ba, mga pabiktim sila. Sila yung gusto nila na sila yung biktima doon sa sitwasyon. Gusto nila yung sila yung kinakaawaan. Gusto nilang kumuha ng simpatya sa pamilya, sa kaibigan o sa publiko man. Ayaw na ayaw nila, no, parang sila yung sinisisi. At 'di ba sabi nga, hindi accountable. At pinagsasabi na doon sa family and friends na ganito ganyan, which is flying monkeys. Sila yung mga flying monkeys. Sabi din ni Eva is ginagaslight siya, which is sign din ng isang narcissistic personality disorder. Gaslighting, supply, feeling victim, sending ng mga flying monkeys. Yung nagpapaawa effect, kumukuha ng simpatya, hindi accountable dun sa nangyari. So ito yung mga example ng mga narcissistic personality disorder na kahit anong gwapo mo, anong ganda mo, kahit almost perfect ka na, kahit ibigay mo lahat ng pagmamahal mo, pag-aaruga mo, pag-iintindi mo, pagpapatawad mo sa taong narcissist, baliwala po lahat yan. Lahat yan masasayang. Lahat ng effort mo hanggang sa madrain ka na lang. Hinding-hindi yan susuklian ng pagmamahal at pag-aalaga ng narcissist. Kasi wala siyang ganun eh. Lack of empathy. Hindi niya alam ang salitang pagmamahal. Nandiyan lang siya for you just
para mag-boost ng ego niya, para mag-supply ng life battery niya. And ang kagandahan lang is si Eva ay strong woman na kahit may mga ganong nangyari, umalis siya agad. Kinaya niya. Why? Because she is independent at meron siyang pera. Financially stable siya. Strong woman siya. Kumbaga, alam niya yung boundaries. Alam niya kung ano ang hindi pwede at pwede. Kaya umexit siya nung nalaman niya na may mga ganong ginagawa si Adan. At ito po to, karamihan sa atin, sa mga relationship or may mga nakakarelasyon na narcissist, bakit hindi nakakaalis agad? Karamihan ang babae because hindi sila financially independent. Takot sila. Ayaw nilang umalis kahit nakikita na nila yung mga red flag. So ito po lesson po sa atin ito, no? Itong nangyayari na no matter what, ibigay mo lahat ng pagmamahal mo. Maganda ka, gwapo ka, everything, lahat na nasa'yo. Pag narcissist yung nakatapat mo at naging partner mo, baliwala lahat ng ganda, kagwapuhan mo at pagiging almost perfect mo na tao. So maging aware po tayo. Kapag nakita na natin yung mga ganyang sign, mag-isip ka na, dear.